Okay, welcome back mga kamista. Good morning po and good afternoon saan mo po kayo nando doon. Pag-usapan naman po natin ngayon itong mga kontrobersyal na nangyayari sa ating bayan tungkol po sa mga flood control. So sa ngayon meron pong isang medyo talagang kumbaga sa namumukadkad na bulaklak. Namumukadkad na bulaklak parang ano ba? Anyway, ibig sabihin sikat na sikat siya ngayon. Meron po kasing sumisikat na isang pamilya na involved po sa flood control project. Sila po itong pamilya na talagang kumbaga sa bukang bibig sila ngayon ng mga Pilipino. Kasi sikat na sikat sila. Kaya nga po nasabi ko namumukad ka kumbaga sa bulaklak, sila yung sumisibol at malaki yung kumbaga sikat na sikat, press na press po sila mga kamista. So, mga kamista, ito po yung pamilya Diskaya. So, alam naman po natin, nabanggit na ng presidente ito ni PBBM nitong mga nakarang linggo. At galit na galit nga po si PBBM noong nalaman pa niya. Sabi nga niya, mas nakakasuklam daw nung malaman niya at makita niya in person na may mga project na nakalagay pero wala naman po, hindi nag-exist. Ibig sabihin ghost project. So, diretso na po tayo mga kamista. Ito na. Nakakatakot naman itong gagawain yata ni kasi nagsalita po ang ating senador na si Marcoleta. Si ating butihing senador Marcoleta po. Sana hindi ito katulad ng kuryente na libreng kuryente na ipinangako niya. Sana totoo itong investigasyon na gagawain niya. So anyway, diretso na tayo mga kamista. Ayon po kay Senator Marcoleta, posibleng ipakuha ang mga asset ng mga kurakot na kontraktor kasama ang mga luxury cars. Naku, nakakatakot ito. Biruin mo, ilang taon mong pinaghirapan ito. Sa bagay, hindi naman nila pinaghirapan Sabi nga ng mga mga kontraktor na tiwali mga mga mas malaki pa yung kupit, mas malaki pa yung binubulsa kaysa sa ginugugol sa project So mga kamista, totoo naman po pwede po talaga magawa ng gobyerno ito. Pag nag-imbestiga ang ating gobyerno at mapatunayan na sila ay nagkasala at hindi nila ginawa ng tama yung mga project na naka-award sa kanila at sila isasampahan ng kaso at i-audit sila, totoo naman po na maaaring magawa ng gobyerno na kumpiskahin lahat ang kanilang mga ari-arian. Kasama na po dyan ang kanilang mga luxury cars. Kagaya nga po na sinabi ni Ginoong Marcoleta. Marcoleta. So mga kamista, lumabas din po sa balita na ito pong ating secretary ng BIR na si Lumagi, Secretary Lumagi, ay nagsabi rin po na mag-iimbestiga po sila, mag-o-audit daw po sila sa mga kontraktor. Ito po, papakita ko po sa inyo. Yan. Ito po ay galing sa Abante News. Ito, babasahin ko po sa inyo kasama po dyan yung picture ni Secretary Lumagi. Ito po ang sinabi niya, alinsunod sa direktiba ng Pangulo, magsasagawa ang BIR ng investigasyon at audit sa mga kontraktor na ito. Titignan namin kung tama ang buwis na nire-report ng mga kontraktor mula sa mga flood control projects at iba pa nilang government projects. Naku, mga kamista. Naku talaga. Kasi ito mga kamista, bibigyan ko kayo ng segue muna tayo ng konti. Bibigyan ko kayo ng isang example. Dito sa Amerika ay napaka-seryoso ng gobyerno when it comes to taxes. Hindi mo sila pwedeng lokohin. Dahil monitor nila ang mga kumpanya na nagpapasweldo, mga kontraktor, lahat-lahat yan. Kaya nga po ang bansang Amerika ay maraming pondo when it comes to projects and government and
services. Kasi seryoso sila sa pagkuha ng mga taxes para magamit sa mga serbisyong pampubliko. So anyway, ang isang magandang halimbawa na pwede ko ibigay sa inyo na pag tinira ka ng gobyerno when it comes to taxes, ito. Imagine Al Capone, yung pong story ni Al Capone, siya po ay isang gangster. Marami siyang illegal na gawain. Prostitution, pag-smuggling, extortion, and even murdering people. Pero hindi po siya makasuhan kasi marami po siyang koneksyon. Pero mayroong isang agency ng gobyerno na nakalimutan niya. At ito po yung Internal Revenue Services, yung IRS. Tinira siya ng IRS sa taxes. Doon lang siya naipakulong dahil hindi po nagbabayad ng tamang buwis si Al Capone. At nung magawa nila yun na ang simula ng pagbagsak ni Al Capone. Okay, mga kamista, sample lamang po yan. Diretso na po tayo sa Diskaya family. So narinig naman po nyo, gusto pong paimbestigahan ng Pangulo, i-audit sila. So malalaman po rito kung nagbabayad ba ng tamang taxes itong mga Diskaya na to. Kasi kiniklaim nila, piniplex nila, mayaman kami. Itong property namin, may 40 luxury cars kami. Yumaman kami magmula nung kami ay nag-DPWH. Yun ang sinabi nila, di ba? Yun ang sinabi nila nung tinanong sila ni Julius Babaw na ano ba ang gateway sa pagyaman. Ang sagot nila, kasi sabi ni Julius Babaw ganito para naman po maging inspirasyon po kayo ng mga tao. Wow ha! Si Julius Babaw naman ibang klase. Ewan ko paano mo magiging inspirasyon itong mandurugas ng mga katulad nito? Di ba? Oh my goodness. Julius Babaw, konting rin Anyway, diretso tayo. Pag natuloy po ang investigasyon, pag-audit, kung sila ay nagbabayad ng tamang taxes, kasi nga, piniplex nila I am rich, billionaire sila, mayaman sila. Pagkatapos, pinakita pa nila talaga yung yaman nila sa pamamagitan ng mga luxury car na kanilang binili. At ini-import yun, mga kamista. Siyempre, nagbayad ba ng tamang import taxes ang mga taong ito? Yan ang isa pang tanong. Naku, marami pong mahahalo kayo dito. They just opened the can of worms na talagang lalamon sa kanila. So itong mga Diskaya na ito ay sangkot po ito sa mga malalaking project. Kasama sila sa 15 top contractor sa mga flood control. At sila ay sangkot sa mga proyektong katulad ng ghost project. Ibig sabihin, mga proyekto na binayaran ng buo. Halimbawa, yung project is 100 million. May certification, bayad sila, pero hindi po nag-i-exist. Wala pong project talaga. Wala pong, ni isang pako o isang hollow block, wala po doon. Ang second, yung mga project na hindi tinapos. Unfinished project. Sinimulan man yung project, ginawa, pero hindi po kompleto. Pero, may certification din na completed yung project. Oh my goodness. At lastly, mga substandard na project. Ibig sabihin, kung ang project ay merong halaga na 100 million at dapat nilang gamitin doon, halimbawa is nagkakahalaga ng 80 million. Sabihin po natin na yung 80 million po, kasi 20 million, siyempre dapat kumita rin sila. So 80 million dapat gamitin sa project. Pero pag inaudit mo ito at nakita mo yung mga materials na ginamit at kasi malalaman yan mga kamista, madaling malaman yan ng mga civil engineer, ng mga geodetic engineer, ng mga inhinyero, alam nila kung magkano ang per square foot na magagastos mo. According doon kung sinunod mo yung blueprint, yung plano. Okay, mga kamista, ito ang masaklap doon sa mga substandard. Halimbawa, ang project cost is 100 million. So, dapat kumita pa si contractor, 20 million ang kanya. Yung 80 million, gagamitin niya para sa project. Inaudit. Lumabas ngayon, walang bakal. Lumabas na walang bakal.
Kung may bakal man, kung ang standard every 6 inches dapat may bakal, sa kanila every isang dipa. Every 1 meter ang kanilang bakal. Pangatlo, kung ang bakal ay dapat na gamitin kasi laki ng braso, ang kanilang bakal na ginamit kasi laki ng daliri. Sample lang yan, mga kabista. So, doon pa lamang malalaman mo na hindi nila ginastos yung para sa project na 80 million. Yung lumabas, pag kinumpute, 10 million lang ang ginastos, kasama pa yung mga pasweldo. So, ano ibig sabihin nun, mga kamista? So, sa halip na 20 million lang ang kinita ni contractor at dahil tinipid nga niya ito para sa sarili niyang interest at wala siyang pakialam kung masira, kung kailan masira yan or magiba yan, kung kailan magiba dahil meron naman siyang connection, every year masisira yan, tuwing babagyo o babaha, ang mangyayari, hihingi lang ulit sila ng project kasi malakas sila doon sa pinagkukunan nila kasi binibigyan din nila yun under the table. Yan ang katotohanan, mga kamista. So, anong nangyari? Every year, ganyan ang mangyayari. Bulsa lang sila ng bulsa, magiging bilyonaryo nga sila. So, mga kamista, nakasuklam-suklam ang mga ganitong gawain ng mga taong ito. Oh my goodness. Sumpain nawa kayo ng langit at lupa. Dahil wala kaming magagawang mga maliliit na mamamayan sa mga katulad ninyo. Kundi, ipagdasal na lamang na dumating ang araw na yung mga katulad ninyo na mapagsamantala at ganit at sobrang takaw sa pera, pinagdadasal na lamang namin na dumating din sa panahon na kayo naman ang makaranas ng dinaranas ng mga mahihirap na sa tuwing babaha, babagyo ay lumalangoy sa tubig, nasisira ang mga property nila. Kaunti na nga lang yung mga kubo-kubo na nga lang, mga tagpi-tagpi na nga lang yung iba. Sisirain pa, aanurin pa ng baha, may namamatay pa dahil sa baha, nalulunod. May mga estudyante hindi makapasok dahil sa sobrang baha. So, mga kamista, ito pong gawain ng Diskaya na ito na siyang parang namumukadkad na bulaklak ngayon sa mga sa balita, sa mga mainstream media, sa social media dahil sa kanilang kayabangan na pineplex nila yung kayang kayamanan, yun na rin po ang nag-udyok para po sila ay makita ng mga tao, ng mga kinauukulan. Yung kanilang kayabangan, kahambugan, dahil sila daw nga po ay mayaman, bilyonaryo nga daw po sila, saka yung ng kanilang sinasabi, biruin mo ha, mga kamista, 40 luxury cars. Ilan ba sila sa pamilya? Ang anak lang yata niya. Hindi ko alam kung 2 o 3 yung anak. Yung iba nga daw doon, hindi pa nagagamit sabi niya kay Julius Babaw. Minsan nga daw, gagamitin lang 1 beses para panghatid ng mga bata. Uy. Tapos, yun daw po, meron silang biniling sasakyan dahil may payong sa loob. Bumili ng Rolls Royce kasi gusto niya yung payong sa loob ng Rolls Royce. Oh my goodness. Ewan ko. Yung isa naman, binili daw niya yung isang kotse na luxury dito sa US kasi merong wine glass. Mga amista, ano sa tingin niyo yung ganong gawain? Alam niyo, hindi masama ang kumita ng pera, hindi masama magnegosyo. Hindi masama ang maging kontraktor. Alam niyo kung anong masama? Yung hindi mo ginagawa ng tama yung iyong trabaho bilang kontraktor ng government and public infrastructure. Why? Ang pagiging kontraktor po ay may kahalong responsibilidad. Tandaan niyo po ito. Halimbawa, kumuha ka ng project na tulay. Siguraduhin mo na ang tulay na ito na ginagawa mo ay tama. Ayon sa specs, ayon sa blueprint na ibinigay sa iyo ng nagpapagawa sa iyo. Dahil pag ito ay bumagsak na hindi pa umaabot sa taon na ito ay parang warranty at nagiba dahil kulang sa bakal, walang bakal, kulang sa timpla ng simento, ibig sabihin, kinurap mo yung pondo, mananagot ka. Ganon yun Every project na kukunin mo as a contractor, there is a responsibility. Ewan ko kung meron konsensya itong mga taong to. Sa tingin ko, hindi sila akala nila, ay,
Okay lang yan kasi sanay naman ang Pilipino sa baha. Sanay naman sila dyan. Kasi ang Pilipino, madaling ano lang man, ilang araw lang yan, ilang linggo lang, tapos na kwentuhan. O next year uli, hingi tayo ng pondo. Ganun kasi ang ugali ng mga taong ito. At dahil dyan, sinasamantala nila yung mga mamamayan. Mabuti na lamang mga kamista, mukhang seryoso ang gobyerno ngayon sa ginagawa nilang paghabol at papanagutin itong mga ganitong klaseng mga kontraktor. So mga kamista, ano sa tingin nyo? Saan patutungo itong investigasyon na to? Sa tingin nyo ba ano ang dapat mangyari sa mga katulad nila na mga kontraktor na mga buwaya rin kasabwat ng mga nang-uunggoy? Ano sa tingin nyo kapupuntahan nito mga kamista? Kung meron kang comment, pakilagay lang po sa comment section at babasahin natin ang isa-isa. Hanggang dito na lamang. Kung hindi pa kita subscriber, salamat po sa panonood. Pero kung pwede po sana, pakisubscribe, like, and share mga kaibigan. Hanggang dito na lamang. Mabuhay po kayong lahat.